Alam mo, yung Biblia na binabasa natin, wala naman tayong makikitang bago sa Biblia na binabasa natin. Dahil sa wala namang bagong aral na kailangang diskobrehin. Kagaya ng sinabi ni Apostol na Juan, hindi ako sumusulat sa inyo ng bagong kautusan. Kung hindi ang sinasabi ko yung mga bagay na alam nyo na buhat pa ng pasimula. Yung iba nagkamali sa pananampalataya. Nagkamali ang iba sa pananampalataya sapagkat naghanap sila ng bagong pamamaraan kung paano ang mga lumang doktrina na ito ay magiging relevant sa ating panahon. Isang panuntunan natin kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa sanlibutan. Hindi tayo mag-iisip ng bagong pamamaraan para lamang akayin ng sanlibutan na ang gamit ay lumang ebanghelyo ni Kristo. Kung hindi, hayaan natin na ang ebanghelyo ay manatiling ebanghelyo. Nakakatisod man ito sa pabago-bagong kagustuhan ng sanlibutang ito. Hindi ang ebanghelyo ang babaguhin natin. Kung meron man tayong babaguhin dito, yung mga pamumuhay natin ay dapat maging konforme sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang ebanghelyo ang babaguhin natin. Hindi ang iglesia ang babaguhin natin. Hindi ang pagsamba ang babaguhin natin. Hindi ang conviction natin ang babaguhin natin. Ang pagdidisipulo ay pagdidisipulo. Kung magbabago man tayo ng sistema, ay ang pagbabago na aalisin natin ang mga makalupang kaparaanan natin ng pagdidisipulo ng kaluluwa. Ang mga pagdidisipulo natin na hiram sa sanlibutan. At babalik tayo sa kaparaanan ng mga apostoles. Yan lang ang pagbabagong katanggap-tanggap. Na bumalik tayo sa salita ng Diyos. Alisin natin sa iglesyang ito ang mga pasan ng iglesia na hindi niya kailangang buhatin. Mga pagkakasalang nakatitisod sa atin, mga nakagawian natin na hindi natin makita sa banal na kasulatan, mga tradisyon. At tayo'y tumakbo na may pagtitiis, may pagpapasensya. Ang maging biblikal ay mahirap sa panahong ito. Ang maging Kristiyanong tunay sa panahong ito ay mahirap kahit pa noong unang panahon. At yan naman talaga ang ating kapalaran sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo na maluwag ang daan, subalit ang dulo nito ay kapahamakan at maraming tao na pinipilit nilang pumasok sa maluwag na daan. Sapagkat ang langit at lupa ay lilipas. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Hanggat may iglesia ng Panginoon sa sanlibutan, naniniwala akong meron pa rin salita ng Diyos na mapagkakatiwalaan. Kaya kung napapansin ninyo na ang lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano, lahat sila nag-ipon-ipon tungo doon sa lugar na madali, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Huwag na kayong magtaka kung hindi tayo sasabay doon. Huwag na kayong magtaka kung bakit hindi lahat ng mga baptist ay kaparehas natin.
Huwag na kayong magtaka. Hindi tayo konserbatibo. Hindi dahil sa tayo ay tradisyonal. Kung hindi dahil sa tayo ay nagtitiwala sa salita ng Diyos na hindi pa bago-bago. Ganun pa rin ang paniniwala ko. Kung hindi ko yan makikita sa banal na kasulatan, hindi yan pananampalatayang dapat tanggapin sa iglesia. Wala akong pakialam kung sinong pastor pa ang nagsabi niyan. Kung sinong pastor pa ang gumawa niyan. At sinong pastor pa ang nagpauso. Kung hindi ko yan makikita sa banal na kasulatan, hindi yan gawa ng Diyos. At hindi yan gawain ni Kristo. Ang kasaysayan ay gabay kung ang ginawa ng mga tao sa kasaysayan ay ayon sa doktrina ng mga apostoles. Sa kasaysayan, makakabasa ka ng isang baptist na walang nagbautismo sa kanya. Binautismuhan niya ang sarili niya. Kung gusto nyong hanapin, si John Smith. Now, kesyo ba tinatawag siyang baptist? At mababasa mo siya sa kasaysayan, yun na ba ang practice ng mga baptist? Natural, hindi. Ibig sabihin, hindi porket nabasa mo sa kasaysayan, gagayahin mo. Hindi ibig sabihin nabasa mo sa history, gagayahin mo. Babalik pa rin tayo, ano ang practice ng mga apostoles? At ang kasaysayan ay nagpapatunay dapat na ang practice ng mga apostoles ay nananatili sa bawat panahon. Ni kahit si Juan Bautista, hindi niya binautismuhan ang sarili niya. O, hindi ba? Yun ang ibig ko sabihin. Mananatili ako sa stand na ang bautismo ay hindi inuulit-ulit. Bakit? Wala akong nabasa niyan sa banal na kasulatan. Sa kasaysayan, makakakita ka ng mga nire-baptize. Sino? Yung mga lapsi, yung mga tumalikod kay Kristo dahil sa persecution. Now, yun ba ay kaso para sa rebaptism? Hindi. Bakit? Sapagkat hindi tayo naniniwala na ang tumatalikod sa pananampalataya ay ligtas on the first place. Kaya sila nire-baptize sapagkat nanunumbalik sila kay Kristo. Kaya sila nare-baptize. Sapagkat nung itinakwil nila si Kristo, pinatunayan nila na hindi sila ligtas. Hindi yun kaso ng rebaptism. Yun ay bautismong totoo. Kung ligtas na sila nung sila ay nanumbalik sa iglesia. Walang kaso ng rebaptism. Di ba? Wala. Kung meron tayong mga itiniwalag dito, manunumbalik sila. Tatanggapin natin sila kung meron tayong nakitang bunga ng pagsisisi. Oh. Kung hindi siya ligtas at nakilala niya na siya ay hindi ligtas, babautismuhan natin. Pero wala akong nakita sa banal na kasulatan na rebaptism. Kaya nga ang mga nabautismuhan sa iglesia, tinuturuan nating mabuti, dinidisiplina nating mabuti,
Sapagkat kung hindi ka nagbubunga ng bunga ng banal na Espiritu at hindi umuusad ang iyong pananampalataya kay Kristo, baka hindi ka ligtas. Kahit ilang beses ka pang bautismo. Ngayon, kung i-rebaptize natin yan, rebaptism ba ang tawag doon? Hindi rebaptism ang tawag doon. Yun ay bautismo. Bakit? Kinilala niya sa sarili niya na hindi siya ligtas at nangangailangan siya ng tagapagligtas sa pananampalataya kay Kristo at sa pagsisisi. Kaya siya magpapabautismo. Kaya nga, binibigyan natin ng importansya ang discipleship. Pangalawa, mini-maintain natin ang ating mabuting fellowship sa ibang mga Baptist churches na kaparehas natin ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat yung mga miyembro sila sa kanila, kung meron yung mabuting patotoo ng paglilingkod, at i-rekomenda ng pastor na pumunta sa atin at dito ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod, hindi natin kailangang i-rebaptize yun. Bagamat ituturing natin yon na kapatid, hindi natin basta-basta bibigyan yon ng mabigat na tungkulin sa iglesia. Pero hindi natin yun ituturing na iba sa atin. Kaya hinihikayat ko yung mga Baptist na dumadalo dito na hindi bahagi ng iglesyang ito, na kausapin nila yung mga pastor nila doon saan man sila galing. Ngayon kung magdidesisyon sila na maging kaisa nila rito sa iglesyang ito, maaari pwede nating payagan na sila ay muling mabautismuhan, pero not on account dahil gusto nila rito. I would say, bakit ka ba nawala doon sa simbahan na yun? Ba't ka nawala doon? Ba't napadpad ka rito? Bakit hindi ka makakuha doon ng recommendation? Ano bang ginawa mo doon? Bakit ka tiniwalag doon? Bakit hindi ka nakinig sa iglesia doon? Bakit hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos? Ano nangyari sa iyo? Paano ka nakatagal, nagpaggala-gala ka sa sanlibutan na wala kang iglesia? Iyo bang tinanggap ang banal na Espiritu simula nang sumampalataya ka? May pastor na nagsasabi na yung mga nasa Acts chapter 19, ligtas daw yun. Kahit na hindi nila tinanggap ang banal na Espiritu. Kasi daw tinawag na disciple. Pero, nire-baptize. I would say, hindi ligtas yung mga yon. Bakit? Sapagkat doon sa iglesia sa Efeso, sumulat si Pablo ng ganito, matapos kayong sumampalataya, tinatakan kayo ng Espiritong ipinangako. Ngayon, hindi mo alam na may banal na Espiritu ka, pero sumampalataya ka? Saan ka ba nabautismuhan? Sa bautismo po ni Juan. Pero hindi mo kilala si Kristo. Kaya't ipinahayag sa kanila ngayon ang Ebanghelyo ni Kristo. Nagkaroon sila ng banal na Espiritu at sila ay pinagbabautismuhan. So nagbabautismo tayo ng tao on account sa profession ng pananampalataya. Kaya nga tayo ay Credo Baptist. Hindi tayo Baptist, basta. Credo Baptist. Ang ibig sabihin, nagbabautismo tayo on account sa pananampalataya ng tao. Kung kaya't ang binabautismuhan natin, yung nagpapahayag ng pananampalataya at pagsisisi.
Yung mga nagbabautismo ng sanggol ay tinatawag na pedo baptist. Diba? Baptist din, kaso pedo. Ibig sabihin, nagbabautismo ng bata. You see, itandaan nyo yan, mga kapatid. That's why iniigpitan natin ang disiplina sa iglesia. Hindi natin itinuturing na kapatid natin ang tumatalikod sa pananampalataya, sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tumatalikod sa pananampalataya ay humaharap sa kahatulan ng Diyos. Hebreo 10:39. 38:39 nakasulat. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung sino man ay tumatalikod sa pananampalataya, wala akong kaluguran sa kanya. Ngayon, hindi tayo yung tumatalikod sa pananampalataya. Tungo saan? Sa kapahamakan. Kung hindi doon sa nagpapatuloy sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi ba? Ganon din naman ang mga dumaan sa church discipline at itiniwalag na hindi nakinig sa iglesia. Sinasabi sa banal na kasulatan, ituring yung publikano. Walang Diyos, maniningil ng buwis, traidor. Yan ang doktrina ng Panginoon. Kaya't markahan ninyo sa inyong hanay, sino rito mga nagpakilalang kapatid natin na hindi natin nakakasama sa gawain ng Diyos at hindi nagpapakita sa kanilang sarili, nagsasabing meron silang dapat ayusin sa simbahang ito. Hindi sila kailangang itiwalag. Sapat na ang kanilang pagtalikod sa pananampalataya upang ituring sila mga ere. Ibig ko sabihin, mga nagkamali sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat kailangan ng daigdig na to ng isang iglesyang matapat sa kanyang mga pagpapatotoo. Na kahabag-habag ang daigdig na to sapagkat ang mga iglesia ay hindi nagliliwanag ng tunay. Kailangang tumuon ang isip natin kay Kristo na siyang tagapanguna at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Sapagkat siyang nagligtas sa atin at nagbago ng ating puso at naglagay sa atin sa landas na tinatahak natin ngayon, ay siya ring Diyos na tutulong sa atin na tapusin ang landas na ito. Samantalang nalalaman niya na ang pinapatahak na sa ating landas ay hindi naman madali. O Diyos, alam mo na yung landas na inihanda mo sa amin, mahirap talaga. Alam mo yan, Panginoon. Ni kahit ang iyong Kristo, dumaan sa landas na yan, alam mo yan. Pero meron tayong pagkakatiwala na ganito. Na ang landas na yan ay magtatapos sa buhay. Na ang paglimot sa sarili at pagbuhat sa krus ni Kristo ay nauuwi sa buhay na walang hanggan. Magpapatotoo ba tayo sa sanlibutan na may kasamang pandaraya? Kawawa ang mga taong maniniwala sa atin kung ganoon. Makakasama natin sila sa saglit na panahon. Pero ano mangyayari pagkatapos? Itinuro na sa atin ang salita ng Diyos, kung hindi yan magpapalambot ng puso mo, yan ang magpapatigas sa iyo. Kung hindi si Kristo magbibigay sa iyo ng liwanag, wala kang makikita kay Kristo kundi kadiliman.
kung hindi ang biyaya ng Diyos ang magliligtas sa iyo mula sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ang gagamitin mong dahilan para magpatuloy sa kasalanan. Hindi ba nakakatakot na bagay yan sa harapan ng Panginoon? Kailangan ng sanlibutan ng mga iglesia na magiging tapat sa kanilang patutuo. At bibigyan tayo ng Diyos ng mga iglesia na magiging kasama natin, magiging ka-fellowship natin. Hindi tayo maghahanap kung hindi sila ang sisilong sa atin. Sapagkat mababalitaan nila na pinatunayan ng Diyos sa atin na hindi importante ang dami at hindi importante kung sikat ang pastor at hindi importante kung ang mga miyembro ay mayayaman. Maraming mga pastor na mas inunang buuin ang pangalan kaysa buuin ang iglesia. At yung pangalan na yan, ang iniingat-ingatan nila, yan ang napakadaling sirain sa kanila sapagkat yan ang iniingat-ingatan nila. Diba? Bibigyan tayo ng Diyos ng mga kasama natin na hindi lang natin makakabalikat sa gawain ng Diyos, kung hindi magiging kaisa ng ating puso at isip. Naghahanap pa ba kayo ng relasyon na kasama nyo lang? Hindi ba't sinabi sa banal na kasulatan, magkaroon kayo ng iisang isip at iisang puso? Kaya't ako'y umaasa sa Diyos na kung bibigyan tayo ng Panginoon ng mga kabalikat sa gawain, bibigyan niya tayo ng kaisa ng isip at kaisa ng puso. Bakit? Yun ang kanyang utos sa atin. Finally, my brethren, be all of one mind. Kung hindi niya gagawin sa atin yan, sinong gagawa niyan? Yan ay pangangaral. Pwede nang tapos na ako dito. Kaya, tignan ninyo kung anong ginagawa sa inyo ng Diyos ngayon. Ipagpasalamat nyo sa Diyos ang kanyang kabutihan sa inyo, sapagkat tinawag niya tayo sa isang katawan. Napapansin nyo ba na hindi ko kayo pinasusunod sa gusto kong mangyari sa iglesia? No, kung sa ibang pastor, ipipintasan akong kahinaan yun. Hindi ko yun tinuturing na kahinaan. Sapagkat nais ko na lumago kayo sa pananampalataya. Gusto kong lagpasan ninyo ang lahat ng tukso nyo ngayon. Gusto kong magtagumpay kayo kasama ng Panginoon. Magtiis kayong kasama ni Kristo. Sapagkat ang gawain sa Diyos ay ilalagay ng Panginoon sa inyong mga puso. At magiging natural ang ating pagsasama-sama sa gawain ng Diyos. Marami akong nakita na nakisama lang sa gawain pero hindi natutong lumaban sa pananampalataya. Kailangan tayong lumago. Kailangan tayong mag-mature. Kailangan nating masterin ng basic. Now, huwag ninyong ikabagot kung matagal na kayong Kristiyano at hanggang ngayon nire-reinforce ko sa inyo ang mga basic ng bagay ng paglilingkod. Huwag niyong ikabagot yan. Sapagkat ang dahilan,
Habang nagmamature ang tao, lalo niyang naiintindihan na importante ang mga pangunahing bagay. Kaya nga pangunahin sapagkat importante. Nung bata ka pa, importante sa'yo na basta kumakain ka lang. Pero pag matanda ka na, hindi lang importante sa'yo na kumakain ka. Importante din na kumakain ka ng mga bagay na magpapalusog sa'yo. Samantalang nung bata ka pa, palaging sinasabi sa'yo ng nanay mo, kumain ka ng gulay at huwag kang magsasalita habang may laman ang bibig mo. Sapagkat dapat namnamin mo ang pagkain at maging masaya ka sa kinakain mo para hindi mo pakiramdam na gutom ka pa kahit ang dami mo nang kinain. Nung bata ka pa, hindi mo naiisip yan. Basta mahalaga, busog ka, bundat ka, at makadighay ka ng maganda. Pero na ikaw ay tumanda, naisip mo, importante pala yung mga bagay na yon. Di ba? Importante pala yun. At habang lumalago ang tao, tumatanda ang tao, lalo niyang naiintindihan ang kahalagahan ng pangunahing bagay. Kaya rin naman, walang Kristiyanong lumalago na sa sobrang paglago niya, hindi na nagde-devotion sa umaga. Ang mga ganon na hindi lumago. Maaaring natuto yun sa gawain, na-impluwensyahan. Pero ang sino mang lumago na hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos ay hindi talaga lumago. Saan ka ba titibay? Sa pananampalataya. Ba't hindi ka nananampalataya? Kaya habang lumalago tayo, tumatanda tayo sa ating pagsunod kay Kristo, saan niya tayo binabalik? Sa pananampalataya. Nilingkod ka sa Panginoon, hindi ka sanay magdasal. Paano ka nakakapaglingkod sa Diyos na hindi ka madasalin? Paano ka naglilingkod sa Diyos na wala kang relasyong mabuti sa iglesia mo? Hindi ba napaka-basic na mga bagay na yan? At sabihin ng mga Kristiyano pa, ulit-ulit na naman si pastor. Nakakabagot na. No. Kasi parte ng pagtanda na ma-reinforce sa'yo ang mga relasyon, ang mga obligasyon, una sa lahat sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang magpapatibay sa inyo, sa ating lahat, maliban na talagang naging kaisa natin sa Kristo sa ating buhay. Paano tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon na may mga kasalanan tayo sa puso na hindi natin pinagsisisihan? Hindi ba ang pagsisisi ay napaka-basic na aspeto ng Christian living? Ang mga bata, kailangan mong reviewin yan para magsisi. Minsan kailangan mong pang sabihin, magsasorry ka ba? Hindi. Pag matanda ka na at sanay na ang iyong konsyensya sa pag-alam ng mabuti at masama, hindi na kailangan sabihan ka niyan. Alam mo pag may mali. Hindi ba? So hindi ba importante ang basic? Kayong mga nagdadrive, 10 taon na halimbawa kayo nagdadrive, yung bang pagdadrive mo nung unang taon mo hanggang ngayon, nagbago ba yung pagdadrive mo? Hindi naman. Yun pa rin yun, sapagkat yun ang basic. Pero kung anong meron sa'yo, mas pasensyoso ka na ngayon. Mas masunurin ka na ngayon sa traffic signs. Kasi siguro ilang beses ka nang nahuli ng LTO.
Mas magalang ka na ngayon sa daan. Mas maingat ka na ngayon sa pasahero mo. At ngayon, marunong ka na gumamit ng Waze. Pero nagbago ba ang pagmamanibela? Yun pa rin yun. Nagbago ba ang pagkambyo? Yun pa rin yun. Pag-apak ng pedal, yun pa rin yun. Yung napaka-basic na bago kayo aalis, chichikin mo ang gulong, chichikin mo ang brake fluid. Huwag mo sabihin na porket veterano ka na, hindi mo na kailangan gawin yan. The more kang nagiging veterano, lalo ka nagiging maingat sa basic. Hindi ba sa cookery, the more na mas magaling ang chef, the more na mas malinis ang lamesa. The more na mas magaling ang skilled labor, the more na mas konti ang kalat. Kasi maingat, but the basic is always the basic. Diba? Kaya yung pagbabasa ng banal na kasulatan, kung nakasanayan nyo yan simula nung naligtas kayo, yan pa rin nyo. Yung pagdadasal, yun pa rin nyo. Yung pagdalo, yan pa rin yun. Yung pagsama sa gawain, dapat inaaral nyo yan. Yung makikibahagi ka, sasama ka sa paghayo ng iglesia, yan pa rin yun. Kung anong meron tayo sa tagal-tagal natin, nahahaluan na natin yan ng pag-ibig, kapayapaan, pasensya, pagtitiis, kabaitan. Noon, basa ka ng Bible, pero hindi ka mabait. Ngayon, nagbabasa ka pa rin ng Bible, pero bumabait ka na. Noon, nagdadasal ka, pero mainitin ang ulo mo. Ngayon, nagdadasal ka pa rin. Pero lumalamig na yung ulo mo at kaya mo nang kontrolin ang emosyon mo. The basic will be the basic. Kung merong binabago yan tayo, isip at ang puso. Binabago tayo ng salita ng Diyos. Hindi ako believe sa mga pastor na sobrang galing, hindi na dumidepende sa Bible. Ang Bible ay Bible pa rin. Ang iglesia ay iglesia pa rin. Hindi rin ako believe sa mga Kristiyano na sa sobrang galing hindi na kailangan ng iglesia. Ang iglesia ay iglesia pa rin at yan ang basic. Kahit ang pastor, kapag hindi niya inayos ang pakikisama niya sa iglesia, mahihirapan siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Akala mo may makakilos, akala mo pagmamay-ari niya ang iglesia. Yung pera ng iglesia, pera niya rin yun. Ang iglesia, iglesia yan. Panawagan sa Diyos yan. Paano nire-respeto ko ang iglesia, re-respeto nila ang pastor. Nagtutulungan yan. Kagaya ng hindi gagawin ng pastor, yung bagay na makakatisod sa iglesia, hindi dapat gagawin ng iglesia na gagawin yung nakakatisod sa pastor. Bakit nila gagawin yan? Sapagkat ang Biblia ay Biblia pa rin. Ang salita ng Diyos ay salita pa rin ng Diyos. Kahit lumipas ang napakaraming panahon. Sa panahon na lilipad na ang mga kotse. At sa panahon na sa loob ng mga igsimbahan, meron ng mangunguha ng offering dito, lumulutang na lang yan, lalapit sa iyo. Pero ang salita ng Diyos ay salita pa rin ng Diyos.
Sabi mo, sa panahon na to, na pwede kang makibahagi, makamusta sa kapatiran mo. May mga messenger na tayo ngayon, may mga Facebook na tayo ngayon. Pero ngayon pa lalong nadidivide ang mga iglesia. Kasi mas mabilis na yung chismis ngayon kaysa yung pangangamustahan sa mga kapatid. Oh. Hindi ba? Kahit na meron na tayong mga community page, meron tayong GC, ba, kailangan pa rin tayong mag-assemble. Kailangan pa rin natin mag-assemble. Bakit? Nagbago na bang definition ng church? Hindi pa rin. Ngayon, yung bang definition ng pagiging ligtas, nagbago na rin? Hindi magbabago yun. Ang ligtas ay yung tao na binago ng Panginoon ng puso at isip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu nang narinig niya ang Ebanghelyo at nalaman niya na si Jesucristo ay namatay para sa kanyang kasalanan at si Jesucristo ay umakyat sa langit matapos na muling mabuhay mula sa mga patay. Ang ligtas ay nagsisi. Nalaman niya na hiwalay sa Diyos, wala siyang halaga kung kaya't dapat siya magsisi. At nalaman niyang dapat din siyang manampalataya sapagkat nalaman niya na bagamat binigyan siya ng Diyos ng malayang pag-iisip, hindi magiging buo ang ating pagkatao kung hindi tayo didepende sa Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para sa Diyos. At ang ligtas dahil sa kanyang pagdepende kay Kristo ay makakaranas ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. At isang araw babalikan ni Kristo ang lahat ng nagpapatuloy sa pananampalataya. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, pag bumalik ang anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Bakit? Hindi babalik si Kristo para sa mga taong walang pananampalataya. Kung paano tayo niligtas ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo, magtatapos tayo sa pananampalataya kay Kristo. Ergo, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Diba? Ay nauunawaan yung mga bagay na yan. Yan ay aplikasyon ng lahat ng mga doktrina na itinuro sa atin ng Panginoon. At alam nyo ang mga bagay na yan. May paminsan-minsan nakakalimutan ninyo na marami nang ginawa sa inyong Panginoon. Pasalamatan natin ang mga maliliit na hakbang na nilalakad natin sa pananampalataya. Pasalamatan natin na paunti-unti na inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Noon yung mga bagay na akala natin natural lang, ngayon hindi na natural sa atin. Paano nangyari yan? Sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoon. Na yung mga bagay noon na hindi natin pinapansin, na yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging susceptible sa tukso. Inaayos natin. Ang mahirap sa tukso, hindi mo alam na tukso siya sa umpisa. Nag-uumpisa yan sa isang harmless na sitwasyon. Minsan pa nga mabuti. Minsan mabuti ang intensyon mo dyan. Hanggang dahil sa madaya ang puso, dadayain ka ng puso mo dyan, magkakamali ka.
Kagaya minsan ng mabuti ang intention ko na turuan ng iglesia, mangaral ng mangaral sa iglesia, sa dulo, yung pangangaral ko ang nagpapatamad sa akin. Tiniisip ko, bakit ganon? At minsan iniisip ko, justified naman eh. Justified naman yung tamarin ako. Bakit? Kasalanan nila eh. Pero as the time goes by, na-realize ko, hindi ganon dapat ang Espiritu ng Diyos. Meron akong hindi natututunan at inaayos sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na ako tinatamad kapapangaral. Bakit ka na-discourage sa paglilingkod sa Diyos? Di ba kasi sabi mo nagpapatuloy ka? Kaya lamang sa pagpapatuloy mo, walang nangyayari. At walang sumasama sa iyo. Yung mga kapatiran mo na inaasahan mong sumama sa iyo, wala. Ikaw nandyan ka. So anong sabi mo? I-discourage ako? Tama lang naman ma-discourage, di ba? Total, naglingkod naman ako sa Diyos eh. Di ba? Noon, hindi natin na pinapansin yan at hindi natin napapansin yan. Pero ngayon, dapat inaaral natin ang kadayaan ng ating puso. Sapagkat hindi ko nga nauunawaan ang aking puso pero nakikilala yan ng Diyos. Bakit hindi ako magtatanong sa Diyos? O Diyos, search me and know me. Try me. Prove me. Tignan mo kung mayroong mga kasalanan na nakatago sa puso ko. At maaaring hindi ko alam ang laman ng aking puso. Pero alam ng Diyos, hindi ko ba pwedeng tanungin? Ipakita mo sa akin, O Diyos, ang pinakapangit na kalagayan ng aking puso. Na kapag kanyang itinuro, hindi ko ba matututunan? Hindi mo ba matututunan yan? Kung magpapasiyasat ka sa Diyos, hindi mo ba malalaman yan? At kapag ka nalaman mo yan, hindi mo ba ilalapit yan sa Panginoon? Panginoon, akala ko ako'y mabuti sa aking paglilingkod. Yun pala hindi. Kaya pala ako nahihirapan sapagkat merong invisible na pasan sa aking balikat. Kaya pala ako nahihirapan sa pagpapatuloy sapagkat sinisikap ko sa sarili ko lang. Na iniisip ko na mas magaling ako sa mga kapatid kong hindi nakakasama sa paglilingkod. Sapagkat mas marunong ako at mas naiintindihan ko ang gawain kaysa sa iba. Pero sa dulo, walang nangyayari at nadi-discourage ako sa paglilingkod ko sa Diyos. At imbis na magsisi ako sa aking pagmamataas, ang pakiramdam ko, humble pa ako sa ginagawa ko. At justified lang ako sa ginagawa ko. At least nagbigay ako ng time sa gawain ng Diyos. So iba nga hindi nagbibigay ng time. Oh, that's why hindi tayo natututo. At kapag ka tinamad ka na, ano nang sunod niyan? Natural, mapagsasabihan ka. Natural, mapapangaralan ka. At anong mangyayari sa iyo pag nagkaganon ka? Natural, sasama ang loob mo. Samantalang kung naglilingkod talaga tayo sa Diyos, ang Espiritu na nagtutulak sa atin maglingkod, hindi ba yan ang Espiritu na magbibigay sa atin ng pag-asa palagi at patuloy na pag-ibig? Kaya totoo ang pagka-burnout sa ministry. Totoo yun. Sa mga taong hindi pa marunong tumingin sa liwanag ni Kristo. Bakit? Kaninong ilaw ba ang lumiliwanag sa atin?
Hindi ba yung liwanag ni Kristo? Ngayon, hanapin mo sa banal na kasulatan. Kung yung liwanag ba ng galing sa Diyos ay pwedeng mamatay o may makakapatay ba niyan? Hindi ba? Nagpapasalamat ako sa Diyos. Ilang beses ako na-discourage sa 5 taon kong pagpapasto, pero hindi pa ako na-burnout. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko na ang liwanag si Kristo, hindi ako. At simula no, iniisip ko na every time na na-discourage ako, ang may problema ako. Di ba? Pag nag-sink in yan sa ating mga kaisipan, magiging epektibo tayong taga-disciple. Kapag ka nadi-discourage ka sa pagdi-disciple mo sa iba, isipin mo ikaw ang may problema. Alam mo kung bakit? Mas matanda ka. Kung ang estudyante mo tanga at ikaw teacher ka, hindi siya natututo, sinong may problema? Kaya ka nga teacher, turuan mo. Ang mga anak mo pasaway, hindi mo mapasunod, ikaw ang magulang, sino may problema? Ikaw, kaya ka nga magulang. Kaya kung iniisip ako pastor, mga miyembro salbahe, sino may problema? Kaya I always pray, Lord, help me. Help me, Lord. Bakit ako madi-discourage sa mga matitigas ang ulo sa simbahan? And because of that, every time na may nagpapasaway sa simbahan, anong nangyayari? Lalo kong naiintindihan ang doktrina. Hindi ba totoo? Lalo ko nakakakita ng mga praktikal na gamit ng salita ng Diyos. Kaya nabu-burnout ba kayo at nadi-discourage kayo kasi naglilingkod kayo sa Diyos pero walang nangyayari? Kayo ma-discourage. Instrumento lang tayo ng Diyos. Ang gawin mo, magpatuloy ka. Sapagkat kung ang kutsilyo ay hindi na nakakahiwa ng karne, kaninong responsibilidad na ang kutsilyo ay hasain? Pwede sa gumagamit. Sa mga panahon na hindi na tayo nagiging epektibo sa gawain ng Diyos, magpasakop kayo sa pagpapatalas ng Diyos at makikita ninyo. Hindi sa Kanya na nagsisikap. Hindi sa Kanya na nagmamadali. Hindi sa Kanya na tumatakbo ang laban. Kung hindi sa Diyos o nagbibigay ng awa. Napagod ka, tulog. Sumakit ang ulo mo, tulog. Nagkasala ka, tayo, sisi, Lord, sorry. At ayusin mo, ituwid mo ang iyong landas. Kausapin mo yung mga kapatid mo na ginawan mo ng kasamaan. At isaksak mo sa puso mo ang salita ng Diyos, o hindi ko na ito uulitin. Balik sa laban. Kung pa-discourage ka at hihintayin mo na ma-encourage ka, hindi ka ma-encourage. Bibigyan ka ng sanlibutan na to ng mga bagay na magpapasaya sa'yo at magiging alipin ka na. Di ba? Nang alin? Ng comfort sa sanlibutan ito. At hindi bagong cycle 'yan. Maraming nag-invest na maraming oras at pagod, pera, pagmamahal sa gawain ng Diyos. Na-discourage at ang na-discourage ang ginawa, naghanap ng saya sa sanlibutan. Dalawa na ngayon ang problema nila.
paano babalik sa gawain at paano makakalaya sa kuko ng sanlibutan. Pagbalik mo ngayon sa gawain ng Diyos, meron ka ng adiksyon na kailangan mo ng paglabanan. Hindi ba lalo mas mahirap? Meron ka ng mga sabit na kailangan mo ng ayusin. Samantalang isa lang naman ang problema mo nung una. Na-discourage ka. At kung na-discourage ka, lumayo ka sa fellowship. Hindi ka nakipag-usap sa pastor. Inalisan nyo ang mga gawain na hindi kayo nakipag-fellowship sa iglesia. Hindi ba? Parte yan ng pangunawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na kung kayo ay sumampalataya kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. So kung nandyan yan, o anong gagawin ng Diyos? Kung bawat individual na katawan natin, simula sa akin hanggang doon sa Kristiyano sa dulo, ay templo ng banal na Espiritu sapagkat yan ay binili ng dugo ni Kristo. O, anong gagawin ng Panginoon sa inyo? Pinaniniwalaan ko yun. Kaya bakit ako mati-discourage? Bakit ako mati-discourage? Kung makikita ko na nagkakamali kayo sa pananampalataya, gagawin ko lang yung trabaho ko. Sapagkat kung hindi ka naman makikinig at ginawa ko yung trabaho ko, anong ihaharap kong mukha sa Diyos? Ginawa ko yung trabaho ko, edi haharap ako sa Panginoon. Lord, I did my best. Pero kung ako, dahil sa aking pagbabackslide, dahil sa ako ay pastor na gumagawa ng kasalanan, at dahil sa ako ay pastor na tinatamad, at ang sasabihin ko, tinatamad ako kasi kasalanan nila, anong gagawin ko? Hindi ko sila tuturuan. Hindi ko sila tuturuan dahil sa nanlalamig na ang aking puso. Paano ako ngayon haharap sa Diyos? Kung mayroon kayong mga hawak na gawain, naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Dahil nadi-discourage kayo sa mga pinangungunahan niyo, gawin yung pagkakataon niyan na magsiyasat ng puso. Anong pwede kong gawin dito? Panginoon, anong dapat kong gawin dito? Hindi ba? Nasa society tayo na ang lahat ng problema ay sinisisi sa mga kabataan at umiiwas sa obligasyon ng mga matatanda. Hindi. May pananagutan ng mga kabataan, may mga pananagutan ng mga millennials at yan ay totoo. Pero may obligasyon pa rin ng mga matatanda sa society. Di ba? Sabi ng mga kabataan nalululong sa drugs, nag-aasawa ng maaga, mga hindi nag-aaral, mga nagnanakaw, puro barkada ang alam, mga walang kaplano-plano sa buhay, yun talagang sakit ng kabataan. Pero anong klaseng society ba ang binuo ng matatanda para sa kanila? Di ba paulit-ulit yun, kaya hindi yun matatapos. Kailangan i-admit ng mga matatanda sa society na may pagkukulang sila. Kailangan i-admit ng mga bata sa society na may pagkukulang sila. And together, they must work para sa isang bagong society. Isang bagong community. Hindi ba totoo yun? Ngayon sa iglesia, kung may mga pagkukulang ang matatanda sa iglesia, let's face it. Dahil marami rin tayong pagkukulang sa iglesia. Ngayon may pagkukulang ang mga kabataan sa iglesia.
Let's face it, dahil marami din namang pagkukulang ang mga kabataan sa iglesia. Anong gagawin natin? Let's work together. Let's work together. Kaya nga ang iglesia ay hinalintulad sa isang katawan. We complement each other. Yung wala sa akin, nasa inyo. At yung wala sa inyo, nasa akin. Nasa isa, nasa kapatiran. Nasa isa. Nasa dun sa isa. Hanggang sa ang lahat ay lumagong magkakasama sa larawan ni Kristo. Diba? Kung kaya't sa ngayon, sa estado natin, isa lang ang nilagay sa akin ng Diyos sa puso. Wala akong responsibilidad sa ibang iglesia. Nasa panahon tayo ng paglalagay ng maayos na pundasyon. Tulungan ako ng Diyos. Kung anong sasabing masama tungkol sa akin, basta wala akong ibang responsibilidad maliban sa iglesyang ito. Darating din ang panahon na yan. Pero sa ngayon, it is my duty to teach doctrine. Trabaho ng bawat pastor turuan ng doktrina ang kanilang mga simbahan. Kung nagkakamali yung isang pastor doon sa doktrina niya, wala akong pakialam sa kanya. Maliban sa bigyan ko kayo ng warning na yung tinuturo ng pastor doon mali, pero wala akong pakialam sa kanya. Kung may pastor siya, doon siya makinig. Hindi mo ko expect na magla-live ako sa video na titirahin ko kung sinong pastor at sinong miyembro. Kung nagkakamali ang ibang mga miyembrong Baptist na pakalat-kalat dyan, hindi ko sila responsibilidad. May mga pastor sila. Kung pakalat-kalat sila, sisingilin nyo ng Diyos sa mga pastor nila na kung ano-anong pinag-uuna. Ganun lang kasimple yun. Hanggang sa dumating ang panahon na lahat ng doktrinang dapat nating matutunan at matugunan ay mapagtibay na sa atin, hindi lang sa isip, sa puso at sa gawa. Yan ang reason kung bakit hindi ako nakikipagbakbakan sa social media. Yan ang reason kung bakit kahit sa community page natin, tinatanggal ko doon yung mga nakikipost. Huwag kayong makipost dito. Magtayo kayo ng sasarili nyong isimbahan ninyo para magkatulungan tayo. Dito sa Antipolo, ang daming Baptist. Pero nagtataka ka, bakit ang daming tarantado rito? Paano nangyari na yung isang miyembro sa isang Baptist na punta rito? Kasi walang disiplina dun sa simbahan na yun. Hanggang sa dumating ang panahon, makikita ng sanlibutan, yan ang biblikal na pananampalataya. Pero hindi ko bibitawan ang pananampalatayang Baptist. Wala akong nakita na kaparehas ng doktrina ng mga apostol maliban sa pananampalataya ng mga Baptist. Kung meron lang akong napansin sa mga Baptist ngayon, bagamat tama ang doktrina nila ayon sa mga apostol, hindi nakaparehas ng kaseryosohan ng mga apostol ang mga Baptist. Wala kang makikitang apostoles noong unang panahon na nakipagkompromiso sa mga Pariseo at sa mga Eskriba. Pero ang mga haligi ng mga Baptist ngayon sa Pilipinas, pinipilit nila na kunin ang atensyon ng gobyerno para tayong mga kulang sa pansin. Well, malalaki na ang mga simbahan nila, hindi na muna mahahalata ang epekto nun sa kanila.
Pero sa mga maliliit na iglesia na nagsisimula pa lang, kaya't ang maliliit na iglesia, and I want it to be put in record, na ang mga maliliit na iglesia ay ginagamit ng mga malalaking iglesia, ng mga malalaking pastor para sa kanilang sariling layunin. And they call themselves independent. Hindi sila independent. Hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka marunong gamitin ang salita ng Diyos. Hindi ka independent. Now, bakit tayo ganito? Bakit ako ganito? Ini-impluwensyahan ko ba kayo? Hindi. Yan ang doktrina ng mga apostoles. Hindi sila nakipag-negosasyon kay Anas at kay Caiaphas. Kung hindi, kung meron silang gagawin, ipinababa nila sa trono ang mga sisa, binaliktad nila ang gobyerno, binaliktad nila ang Jerusalem. Dahil sa galit ng gobyerno sa kanila, pinagpapatay sila, pero they never give in. Because ang pananampalataya hindi pwedeng magbago kahit wala akong pera. Ang pananampalataya ay pananampalataya. Nasubukan ko na nung maliit ako, wala akong makain. Nag-pray ako sa Diyos, nakakain ako. Ngayon pa, na lumaki na ako sa lahat ng aspeto ng pagiging tao. Ngayon pa ako makikipag-compromise kasi wala akong makain. Ngayon pa ako didikit sa mga Koreano, sa mga Amerikano, sa mga Australiano. Bakit? Wala bang Diyos sa mga Pilipino? Hindi ba sinasabi ng banal na kasulatan? Hindi ba't siya ay Panginoon din ng mga Hudyo at ng mga Griyego? Ng Hudyo at mga Hintil? Ng mga tuli at hindi tuli? Sapagkat ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Local church ba tayo sa doktrina? Pero hindi sa practice. Kung kaya tinuturuan ko ang iglesia ng isang tapat na pananampalataya. Kaya kailangan natin ng disiplina sa iglesia. At walang didisiplina sa atin ditong iisang tao. Totoo, hindi nyo ba napapansin? Paulit-ulit ako sa salitang disiplina, pero sino ba talaga ang dumidisiplina sa simbahan? Ako ba? Sapagkat ang disiplina ay pagdidisipulo. Ito ay pagtuturo ng doktrina. Kaya kung natututo kayo ng doktrina sa salita ng Diyos ay pinangangaral ko sa inyo, umaatin kayo ng Sunday school nyo, at pagkatapos nagba-Bible study pa kayo, doktrina yan, turuan nyo ang mga mahihina, turuan nyo ang mga bago. Yung mga nagdadalawang isip na sumunod kay Kristo at hindi pa sila magpapabautismo sapagkat sila ay nagdadalawang isip. Isa lang ang dahilan niya na hindi pa solido ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Anong gagawin nyo? Doktrinahan nyo sila. Every time na babasahin natin ang banal na kasulatan, anong lalabas dyan? Doktrina. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine. Ngayon, yung tinuturuan mo, hindi yan palaging straight. At karaniwan kung bakit paliko-liko yan, dahil minsan, meron niyang mga tinatago sa isip at puso na mga maling pamamaraan, mga maling nakasanayan. Lalo na, ang daming counterfeit na Kristyanismo. Doon pumapasok na yung doktrinang itinuro mo sa kanya.
Kailangang sawatain nito ang mga maling paniniwala niya na nakasanayan niya, mga maling pangintindi, mga tradisyon, mga filosofiya. Minsan pati maling damdamin, hadlang para sa isang matuwid at tamang doktrina. Kasi parang it feels, something's not right. Something is not right. Nabasa mo sa banal na kasulatan. Not forsaking the assembling of ourselves. O ano? Kasi something is not Something is not Ano man ang dahilan mo para wag kang sumunod sa doktrina ni Kristo, it must be reproved. Ngayon, sinong gagawa niyan? Yung mga natuto ng doktrina. Hindi ka maglalagay ng tama sa ilalim ng mali. O otherwise, dapat ma-realize mo na wala kang binubuo. Pinapaganda mo lang yung wasak niya. Kagaya ng pintura na ipinatong mo na hindi kinaskas yung luma at kinakalawang na pintura sa ilalim. Lalo mo lang pinagaganda. Nalilipas ang panahon, ang laki ng mga bukol-bukol. Kagaya ng hindi ka maglalagay ng mabigat na structure sa ilalim ng mahinang structure. Lalo mo lang pagagandahin ang pagkawasak mo na talagang pagka nawasak yun, ang dami talagang durog. Daming durog. And great was the fall of it. Hindi ba sinabi sa Mateo 7 na yung nagsasagawa ng salita ng Diyos at hindi nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi nagsasagawa nito, nabubuo din yun for some time. So dahil sa walang pundasyon, pag nadurog yun, doble. Kagaya ng mga sumubok maglingkod sa Diyos. Ang alam lang magpataas, pero hindi marunong magpalalim. Pag nadurog yun, kita mo talaga, wash out. Nabubuhat ka sa gawain ng Diyos, ang laki-laki. Gusto ko marami akong part. Laki, buhat ka. Gusto ko, lahat gusto ko gawin. Pero isang katitisuran lang pala ang babanat sa'yo. O lahat ngayon ng buhat mo, bagsak mo. Diba? That's why, pag hindi ka maglalagay ng mabuti sa ilalim ng mali, ituwid mo ang mali, tsaka mo lagyan ng mabuti. Renovate ka ng bahay, tanggalin mo yung may anay, tsaka mo palitan ng bago. Tanggalin ng may kalawang. Yung pakikinabangan pa, pero yung hindi na talaga pakikinabangan, alisin. Hindi sa puso ng tao. Iisa lang ang pundasyon, si Kristo. Lahat ng practice dapat masusukat kung kung si Kristo nasa lupa, gagawin ba ni Kristo yan? Ngayon, kung hindi uubra yun doon, alisin. Reprove. Bakit? Sapagkat yung maling pag-iisip ay nagresulta sa maling paggawa. Ganon din naman, ang tamang intindi ay nauuwi sa isang tamang ehersisyo. Tamang pangunawa, tamang aplikasyon. Kung kaya't pag na-reprove, susunod nun, correction. Doktrina at pagtutuwid sa aral at pagtutuwid sa asal. Kaya may ginagawa tayo na paulit-ulit na akala natin maayos lang. Diba? Ngayon, bibigyan ko pa kayo ng ilustrasyon doon. Pag sinabing doktrina,
Itinuro sa atin sa Biblia, sino ang Diyos, ano ang Diyos, anong ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Now, sa dati nating buhay, meron tayong mga pagkilala sa Diyos na akala natin tama. Unti-unti yun tinatanggal. Na ang Diyos, hindi lang siya pag-ibig, makatuwiran din siya. Na ang Diyos, hindi siya genie, nasusunod sa gusto mo, at marami pang ganong klaseng pagkakilala sa Diyos, hindi ba? Now, pagdating sa asal, ang dami nun. Una, lagi kang late. Di ba? Asal yun. Yung naninisod ka sa kapatiran mo, asal yun. Yung may ginagawa ka, may sinasabi ka na hindi mo napapansin, mali pala, asal yun. Diba? So yung doktrina, dapat magbago ng ating isip, na dapat magbabago ng ating gawa. Doctrine, reproof, correction. Yun. At pag nangyari yun, repeat the process at pagsasanay sa katuwiran. Hindi ibig sabihin na tuwid ka na isang beses, kuha mo na yan. Paulit-ulit yan, habang tumatagal, habang natututunan mo yan, magpapabalik-balik ang tukso. Maghanggang sa isang araw, makikita mo, malayo na pala ang nilakbay mo. Simula nung sumunod ka sa pananampalataya. And still the process is the same. Aaralin mo, itutuwid mo ang mali mong paniniwala, aayusin mo ang gawain mo, sasanayin mo, itutuloy mo yan kahit mahirap. Repeat the process. Pag nakita mo ang kapatiran mo, tuturuan mo siya ng aral, itutuwid mo yung maling aral, itutuwid mo ang kanyang maling asal, at hikayatin mo siyang magpatuloy. Again. At huwag mong iiwanan hanggat hindi mo nakikita naging masaya siya at maging natural ang kanyang paglilingkod sa Diyos. That's how discipleship works. Kaya mapalad kayo kung simula nung naligtas kayo at nabautismuhan kayo, dumaan kayo sa ganong klaseng proseso. Ulit. Ganon nyo rin tuturuan ng iba. Anong ending? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mabuting gawa. Magkakaroon ng panawagan sa gawain ng Diyos. Meron kailangan sa church ng mga kapatid na magbo-volunteer sa pagsusundo ng bisita. Sino ang magbo-volunteer? Yung tinuro ang lubos at handa sa mabuting gawa. May magsasabi, mga kapatid, may pangangailangan tayo sa gawain ng Diyos na kailangan natin pagtulungan, paghati-hatian. Sinong tutulong? Yung mga kapatid na tinuro ang lubos at handa sa mabuting gawa. Kailangan na may tutulong sa mga matatanda. Kailangan ng mayroong aalalay sa mga kapatid natin na mahihina na ang katawan at gusto nilang pumunta sa church. Mga praktikal na pagtulong, sinong tutulong? Yung mga kapatid na tinuro ang lubos at handa sa mabuting gawa. May kapatid tayo na hindi natin nakikita. Sinong magmamalasakit doon? Yung kapatid na tinuro ang lubos at handa sa mabuting gawa. Sa palagay mo, hindi ba magiging masaya ang iglesia kung lahat ng Kristiyano ay tinuro ang lubos at handa sa mabuting gawa? Kaya't ang tanong, paulit-ulit ako sa salitang disiplina, sino ba talaga ang dumidisiplina sa iglesia? Ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat hindi ko naman nakikita kung ginagawa nyo talaga ang salita ng Diyos. Pero magmamanifesto yan kung gaano kayo kawiling na tulungan ang iba na makakilala rin kay Kristo at magpatuloy kay Kristo. Hindi ko naman talaga nakikita kung naiintindihan nyo yung mga doktrinang ipinangangaral ko sa inyo. Maaari ko kayong ituwid sa mga bagay na nakikita ko rito sa banal na kasulatan na generally problema ng mga Christian.
Generally, nakikita mo sa iglesia. Pero hindi ko alam kung naiintindihan nyo ba talaga yun. Napaka-importante na yun yung pagpapatuloy. Napaka-importante na kayo ay nagde-devotion umaga. Na-importante na kayo ay nagpapapayo, nagtatanong ano ang pwede kong gawin sa gawain ng Diyos. Ano ang pwede kong itulong sa gawain ng Diyos? At pag nagsalita tayo ng salitang tulong sa gawain ng Diyos, mga kapatid, hindi yan palaging pera. Sa ngayon, ang pinaka-importanting kailangan natin sa gawain ng Diyos ay ito. Kailangan nating tulungang tumibay yung mga kaluluwa na dinadala ng Panginoon dito sa atin. Yan ang kailangan nating tutukan ngayon. Kaya't kung kinakausap ka ng Panginoon, na kailangang itaas-taas mo ang level ng iyong paglingkod kay Kristo at pagsunod sa Panginoong Jesucristo, huwag mong tanggihan ang banal na Espiritu. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, maraming mga kapatid na mas nauna sa iyo, pwede nating paghati-hatian ng malaking gawain. May gawain tayo sa Baras. May gawain tayo sa Pransya, sa Pagray. At sino ang magsasabi na siya ay sapat sa mga gawain ito? Wala. Walang matinong tao na matapos niyang makilala ang Panginoon at malaman niya na siya ay nakatayo lamang sa biyaya ng Diyos, ay mag-iisip na kaya niyang maglingkod sa Diyos mag-isa. Kahit si Apostol Pablo ay may kasama. At kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay may 12 alagad. Kung kahit ikaw pa ang legendary na Christian, kailangan mo ng iglesia. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang dalawa ay higit sa isa. Ang dalawa ay mas mainam kaysa sa isa. Kapag ang isa ay bumagsak, may magtatayo sa kanya. Kapag siya ay nanlalamig, may magpapainit sa kanya. Ang tali, ang lubid na 3 beses, 3 pilipit, mahirap putulin. Iba naisip na ang lahat ng lubid ay gawa lamang sa sinulid. Anong pinagkaiba ng sinulid sa lubid? Minsan sa materyales. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba niya, yung sinulid nag-iisa. Yung lubid, ilang perasong sinulid yun na pinagsama-sama. Kung kaya't matibay. At yan ang iglesia ng Panginoon. Nauunawaan niyo ba, mga kapatid? Na iglesia ng Panginoon. At ilagay niyo sa inyong mga pag-iisip kung paano kayo tinuruan ng doktrina. Turuan niyo yung mga bago. At importante na hindi niyo lang basta alam. Kung hindi makakaya niyong ituro sa iba. Sapagkat hindi sa lahat ng oras, kapag tinatamad kayo, ay sasaluhin ko kayo. Pare-parehas tayong may banal na espiritu. At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yun. Ang trabaho ko lang sa iglesia ay maghasik. At kung may mga katuwang ako rito na magdilig, pero ang Diyos ay nagpapalago. Kung hindi kayo palalaguin ng Diyos, anong magagawa ko sa inyo?
Hindi ba? Kaya't paulit-ulit ko sinasabi sa iglesia na ang pagdidisipulo ay disiplina. Pero sino ang dumidisiplina sa iglesia? Ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At kung lahat tayo rito ay may banal na Espiritu, doon tayo makakapagpasya na kung ano ang tama ayon sa salita ng Diyos. Alam ninyo na ang boto ng pastor ay isa lang. At yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kung bakit kayo sumusunod sa leadership ko, isa lang ang dahilan. Kasi nakita nyo sa banal na kasulatan. O ngayon, anong gagawin nyo kapag namamali ako sa banal na kasulatan? Nakasulat, 2 o 3 saksi. Kausapin ninyo kung nakagaya ng kapatid ninyo sa Panginoon. Ipakita nyo sa akin kung saan ako nagkamali sa salita ng Diyos. Sapagkat kung tama ang Espiritu ko at tama ang Espiritu nyo, magkakasundo tayo. Kung pare-parehas tayong importante sa atin, ang salita ng Diyos, magkakaunawaan tayo. Pero pag hindi tayo nagkasundo, 2 lang yan. Sa either mali ako o mali kayo. O hindi ba? Kaya sa iglesia, may otoridad ang iglesia. Totoo yun. May otoridad din ng pastor sa iglesia. At totoo rin yun. Hindi dapat maglaban ang iglesia at ang pastor. Paano sila magkakasundo at paano sila magtutulungan sa isang malago at masaya at maayos na paglilingkod sa Diyos kung pareha silang mananatili sa salita ng Diyos. Kaya kung sino sa inyo na hindi umatin sa Sunday School, umatin kayo sa Sunday School. At gawin ninyo yung pinapa-assignment sa inyo. May kapatid na nakipag-usap sa akin kanina. Isa lang ang payo ko sa kanya. Isa lang ibig sabihin kung bakit nababurden ka na sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, tumatanda ka na. At kapag tumatanda ka na, minsan nakakalimutan mo na kahit anong pagiging veterano natin sa gawain ng Diyos, isa na naging problema natin, nakakalimutan natin ang basic. Walang Kristiyanong nakakapaglingkod ng lagpas sa discipleship na tinuro sa kanya ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Follow me. I will make you fishers of men." Na ang pagsunod nyo ngayon sa Panginoon, yan ang proseso. Saan kayo gagawin ng Diyos? So, that's why, diyan natin minamahal ang isa't isa. You always go to the basic. Nakakapagsalita ako sa inyo ng ganito sapagkat malalaki na kayo. At hindi na kayo mga Kristiyano na hindi nakakaalam. In fact, bawat isa sa inyo marunong nang mag-Bible study. Pero hindi ibig sabihin na dumadami ang ating responsibilidad, hindi magkakanya-kanya na tayo. That's what I am saying, mga kapatid. Let brotherly love continue. May mga kapatid tayo sa church na binigyan ninyo sa simbahan ng pagtitiwala na ayusin, na pangunahan ng mga gawain ng Diyos. Makikinig kayo sa kanila. May mga tagapagturo kayo sa simbahan. Makikinig kayo sa mga tumutuwang sa akin. Bagamat wala ako doon, mga kapatid, ako ang nagturo sa mga yan. Kayo ay naniwala sa kanila sapagkat nakita ninyo ang kanilang patutuo sa iglesia. Hindi ba yan iparaan ng mga apostoles? At kayo rin naman na nakakita sa iglesia na yung mga pinagtiwalaan natin na maging mga tagapagturo, at kung hindi sila nakaaganap ng maayos, hindi ba tinuturuan natin sila uli pabalik? Kaya respetuhin ninyo ang salita ng Diyos. Sabagat kung hindi nyo respetuhin yan,
Paano natin tuturo yan sa iba? At yan ay isang blessing dito sa church. Sapagkat nakakapagsalita ako sa inyo ng ganyang mga bagay na hindi nagiging kabigatan kung hindi na uuwi sa pagtutulong-tulungan. Nakita niyo ba yung bisita natin sa Sunday, noong Sunday? Sino magpapalo up nun? Yung mga bisita mo, i-follow up mo, Brother Bal. Ngayon, kung hindi mo alam, magtanong. Yung mga bisita natin, nandun pa, last anniversary pa. Sa Sunday, may baptism tayo. O, sino magpa-follow up nun? O, nagdalo nun dito. Turuan mo. Sapagkat habang nagtuturo ka sa iba, hindi ba lalo kang pinalalago ng Panginoon? Hindi ba? To know is one thing. Pagka alam mo yung isang bagay, iba yun. Kapag ka ikaw nang gumagawa, makikita mo, ng teorya hindi sapat. Pero ang Diyos ay palaging nandyan. Lalo na sa simbahan, ang daming matatanda. O anong gagawin natin sa mga matatanda? Ano susunod natin gagawin? Iiwasan na ba natin yung mga... Huwag nating witnessan yan, matanda na yan. Maghanap tayo ng bata, napupuno ang simbahan ng mga senior citizen. That is an opportunity. That is an opportunity. Hindi mo nakikita yan. Pero sino rito ang hinubog ng Diyos, ang puso? Kapag nagtanong ba tayo sa iglesia, maghanap kayo sa inyo ng mga lalaki. O sabihin natin mga kababaihan para sa mga ministeryo na hindi sa teaching. Mga kapatid sa simbahan na may mabuting patotoo, makakita ba tayo? At may karunungan na galing sa Diyos. That's why importante ang pagdidisipulo sa loob ng simbahan. Sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng maraming trabaho at hindi ako nagmamadali sa madaming trabaho dahil siguradong ibibigay yan ng Diyos. Pero sisimulan natin pagkatapos walang gagawa niyan? Sasabihin ng Panginoon, mga hangal kayo sapagkat tatayo-tayo kayo ng tore, hindi muna kayo umupo at nagbilang. Susunod-sunod kayo sa Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, hahawak niyo ang mga kamay niyo sa araro, lilingon kayo. At anong mangyayari? That's why mga kapatid, kung hindi tayo magtutulungan sa panahon ito, paano tayo magkakaroon ng pagtutulong-tulong kapag ibinuhos ng Diyos sa atin ang lahat ng responsibilidad? Kaya pahalagahan ang panahon na may nagtuturo sa inyo. Darating ang panahon na responsibilidad mo na lang ang magtutuwid sa iyo. Wala kang magagawa. Mga bata, darating ang panahon. Kahit ka tinatamad, hindi pwedeng patamad-tamad, tatay ka na. Nung bata ka pa, okay lang tamarin. Tanghali gumising, bahala ka. Pero kapag matanda ka na, sige, subukan mo. Bawat pagsumay mo, yan ang wawasak sa buhay mo. Anong gagawin mo? Hihintayin niyo ba yan? Hindi niyo hihintayin yun. Ngayon ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya respetuhin natin ang salita ng Diyos. Hindi natin respetuhin yan. Kawawa ang mga tao na ikinig sa atin. Kawawa. Di ba totoo? Si Tatay Bert nasaan? Alam ninyo na may problema siya sa ganitong mga malamig na panahon. Dikitan nyo. Ang pagtuturo ng doktrina is one thing. Pero ang i-correct sila at ang itama yung mali nilang paniniwala is another. Or else matututo lang yan ng doktrina. Pero mali ang gawain. Hindi ba?
Ngayon, yung mga kapatid naman, nakikita nyo nagsisikap, encourage nyo. Encourage yung mga nagpapatuloy. Kapag medyo humihina ang tuhod, palakasin. Oh. Yun ang dahilan kung bakit iglesia tayo. Alam ko na hindi ko kaya gawin lahat. At alam ko rin na hindi nyo kaya gawin ang lahat. Kung kaya't iisang katawan tayo. Sa Sunday, Brother Bal, yung ating evangelistic sa February 20, yung ginawa mo last week, gawin natin, Brother Bal, mas maagang preparasyon. Alam niyo kung bakit monthly? Alam niyo kung bakit monthly ang evangelistic? Para ma-practice tayo. Madali lang mag-imbita ng tao sa simbahan, hindi ba? So, anong ginagawa natin pagka nadala na natin sa church? Ano na kasunod pag binautismuhan na? Yun. Kaya last week ng February, last week ng March, hanggang mauuwi yan, anniversary na naman. Normal yung may mga nagbabackslide. Normal yung mga tumatalikod sa pananampalataya. Kung di sila ligtas, anong magagawa natin sa kanila? Pero wag nating papabayaan na hindi natin sila tinuruan. Kasi habang tinuturuan natin sila, lalo tayong sasaya. Dahil ko sinasabi, di baling wag na kayong manampalataya lahat. Pero makikita ninyo sa grasya ng Diyos na yung pinangangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyong nagbabago sa akin. At hindi nyo yun mapapasubalian kahit hindi kayo sumampalataya. At yun din ang sasabihin mo, Brother Carlos, sa mga ayaw maniwala sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kung magpapatuloy ka sa salita ng Panginoon, hindi sila maniniwala, pero wag mong hahayaan na yung ebanghelyo hindi yan magbabago sa iyo. Kagaya ni Noah, tawa sila 120 years. Hindi nila maintindihan bakit si Noah gumagawa ng arko. Hindi ba? Sa dulo, ilan ang naniwala kay Noah? 7 lang. Sabi ng isa, 8 daw. Hindi 9 na sila. Hindi, 7 lang. Pero dumating ang ulan, dumaas ang baha. Nailikas sa mga hayop, pero lahat ng hindi naniwala, patay sa baha. Kaya kung meron kayong patutunayan ngayon, patunayan nyo sa harapan ng Panginoon. It doesn't matter. Darating ang ulan, tataas ang baha, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Papatak-patak, pero consistent. Tama ba yun? Papatak-patak, pero consistent. Ngayon, di mo alam yan. Susunod, alam mo na yan. At pag natuto ka, laging magtitiwala sa Panginoon. Nawa ay nakapangaral ako sa inyo ngayong gabi.